Mga kaspero, welcome back ulit sa ating panibagong episode ngayong araw. At ngayon, mamamana ulit tayo kung saan tayo makakahuli ng malalaking isda. Kaya samahan nyo kami mga kaspero at abangan nyo kung ano yung mga mahuhuli natin ngayong araw. Let's go! Bitbitang pana, hindana, tahimik lang ang paligid. Sa ilalim, buhay ang galaw. Hindi dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Katapos natin makapag-warm up at nakailang dive na rin ako sa spot na ito. Sobrang labo ng tubig at ang lakas ng alon. Bali, nag-ambush ako dito sa mababaw lang dahil nakita ko na hindi mapakali itong mga bait. Kailang encounter na rin ako ng mga malalaking GT, ngunit hindi talaga natin mapana-pana gawa ng napalakas ng agos at yung alon halos binabalik tayo. At eto na nga, umangat ang isang napakalaking red bass. Tinira ko na kagad mga kaspero para meron na tayong buhay na mano. At sapul naman, napakaganda ng patama natin. Kaya ito yung unang isda natin sa araw na ito, isang malaking red bass na umabot ng 8.5 kilo mga kaspero. Ayan. Iuso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Monster! Red bass mga kaspero. Laki! Oh! Another season na naman yung ginawa natin. Pinagtyagaan ko na itong malabong spot mga kaspero. Kahit malabo, dito natin nakikita yung mga magagandang klaseng isda na mga bluefin trevally, giant trevally, red bass, sari-sari mga kaspero. Minsan dumadaan pa dito yung napakalaking dugtot. At dito rin ako nakapana ng 18 kilos na dugtot. At tingnan nyo, nandyan lang sa gilid ko dumaan itong bluefin na ito. Napakababaw niyan mga kaspero. Nasa 5 meters lang ito. Dahil medyo may agos at saka may kalabuan yung tubig, nasa tabi talaga yung isda at halos walang namamana ng day dive dito. At ito na yung pangalawang isda natin mga kaspero, bluefin trevally. Nasa 2 kilo. Pagkatapos kong ma-secured yung pangalawang isda natin na bluefin trevally, nag-drop ulit ako sa same spot kung saan natin napana yung isa. Dito naman ako humarap sa pagilid. At ayun, nakita ko na isang napakalaking bluefin trevally ulit. Kaya dinali-dali ko ng iniming at tinira. Sapul sa bibig mga kaspero. Sapul hanggang sa hasang. Ganda oh. Tingnan nyo yung sa slow mo. Sapul na sapul. Talagang pumasok talaga yung shaft natin sa bibig ng bluefin trevally na ito. Kaya sure ball na hindi na ito makakawala. Kumbaga sa kawil, napakaganda ng patama ng kawil. Kaya hindi na ito matatanggal. Pangatlong isda natin, bluefin trevally na umabot rin ito ng mga 3 kilo. Ngayon na ako ng agos at umabot na ako dito sa likod na part. At kung napapansin nyo, hindi ulit mapakali itong mga triggerfish. Kaya iniming ko na yung pana ko kung saan naghihiwalay itong mga triggerfish at hinintay.
Gaya ng ginawa ko kanina, ginalaw-galaw ko yung pana para mapansin tayo ng grupo ng bluefin dahil nakita ko nandun sila sa baba. Kaya tamang ambush at tamang hintay lang tayo. At ayan, lumapit na nga yung isa, ngunit bumalik. Pero yung isa dumiretso pa rin, kaya tinira ko na. Sapol na sapol. Pang-apat na isda natin, bluefin trevally na mas malaki sa nahuli natin na dalawa. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Lumipat na nga ako ng ibang spot mga kaspero at nagpalit na rin ako ng pana. Ginamit ko yung pana ni Bro Ryan na demultiplied. At kung napapansin nyo, napakalabo talaga ng tubig. At nung tiningnan ko sa taas, nandun yung malaking tangigi. At ayun, nagitla. Umalis at meron pang isang mas malaki. Siguro naghahunt yun ng pagkain mga kaspero. At ayan, hindi natin napana. Sayang. Talagang mailap ang isda dahil sa kalabuan mga kaspero. Itong pag-ambush natin ulit, tumago na ako dito sa bato para in case na may dumaan man na isda, masusurprise sila sa akin. At ito, tamang ambush lang tayo. At ayan, hindi na mapakali itong mga bait. Ibig sabihin, nandyan na yung pelagic at meron akong jiting nakita na medyo maliit. At ito yung good size, nasa 3 kilo. Kaya hinintay ko na ito at iniming. Same na pana pa rin yung gamit natin kay Bro Ryan na demultiplied. At yun, medyo may distansya sa atin. At sapol pa rin dahil naka-demultiplied tayo. Medyo mahaba-haba itong pana at saka naka 8mm shaft tayo. Kaya sure ball na hindi makakawala itong trevally na ito. Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid. Same spot pa rin kung saan natin napana yung trevally. Medyo dito ako sa taas ng bato umambush at ayun, merong dumaan ngunit hindi natin agad napana. Pwede na sana panain at ayun, hanggang sa pabalik-balik siya mga kaspero. Talagang hindi natin makontrol yung bilis ng isda. Kaya hinayaan ko na mga kaspero at umahon ako. Dahil napapansin ko naman na napakaraming isda sa baba. Pagkapahinga ko, bumaba ulit ako mga kaspero. At kung napapansin nyo, merong papalapit sa atin na isang long nose emperor o dugso at may kasamang bluefin trevally. Pero ito na yung tirahin natin, yung dugso. At ayan, tingnan nyo naman kung gaano ka-accurate itong pana na ito at kung gaano kalakas. Sapol na sapol at tagusan yung shaft natin hanggang shooting line yung isda. Kaya sure ball na hindi makakawala itong long nose emperor. Good size na rin to, umabot na 3 kilo mga kaspero. Di uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Lumipat ulit kami ng ibang spot. At itong spot na ito ay napakaraming mga brass trevally. Kaya nag-ambush ako dito sa 17 meters. Tingnan natin kung ano yung lalapit. Merong mga double line makarel na dumadaan sa taas. Ngunit hindi yan yung target natin. Meron ding mga triggerfish at ayun, hindi napakali at nagsialisan itong mga triggerfish. Ibig sabihin, merong papalapit sa atin. Isa lang yan. Yung hinahunting natin. Yung brassy trevally. At ito, lumapit kaagad sa atin. Napaka good size ng bluefin trevally. Nasa 3 kilo. Kaya sure ball na may dagdag sa mga huli natin. Laro dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso
ka-secured ng Brasi Trevally natin na napana. Nag-ambush ulit ako dito. Umabot na ako dito sa 19 meters at lumapit ulit sa atin itong mas malaki na Brasi Trevally. Medyo nagdistansya sa atin ng konti, pero apot-apot ng pana natin, kaya tinira ko na mga kaspero sa pool, pangalawang Brasi. At ito na rin yung last fish of the day natin, at umuwi na rin kami mga kaspero gawa ng medyo lumabo na yung tubig at lumakas na. Kaya eto, sure ball na marami tayong nahuli ngayong araw. At syempre, shout out sa mga solid supporter natin dyan, lalo na sa ating mga nagko-comment dyan. Hindi ko man kayo maisa-isa, ngunit eto, iisahin ko na. Maraming salamat and shout out po sa inyong lahat mga kaspero. Sana huwag kayong magsawang suportahan o panuorin itong aking mga spearfishing adventure underwater mga kaspero. Pinapangako ko sa inyo, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-upload at tuloy-tuloy lang sa pag-aabang mga kaspero. Ayan. And also, this is the last fish of the day, and see you sa next adventure natin mga kaspero. Binabantayan, gabi naman sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. Gabi naman, spearfishing, hindi lang content. May puso